The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." And Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for he has looked with favor on his lowly servant. From this day all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm. He has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel, for he has remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever." Mary remained with her about 3 months, and then returned to her home. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Please be seated. Ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. This is the second joyful mystery. Masaya ang tagpo ng dalawang babaeng naging instrumento ng Panginoong Diyos para ipakita ang kanyang pagmamahal sa sangkatauhan, para ipadama ang pagmamalasakit ng Panginoon para mailigtas ang bawat isa sa pagkakasala. Sa katauhan ni Maria, ating makikita kung paano niya tinulungan ang kanyang pinsan, kung paano siya tumugon sa tawag ng Diyos at sa pangangailangan ng kapwa sa oras na sila'y nangangailangan ng tulong. Ang pagtugon ni Maria bilang magiging ina ng ating Panginoong Hesus at ang kaniyang madaliang pagtungo sa lugar ng kanyang pinsan na si Elizabeth ay nagsasalarawan lamang ng ating ding pagtugon sa tawag ng pangangailangan ng ating kapwa. Mary set out in haste and traveled, going to the house of her cousin Elizabeth. Malayo ang lugar ni Elizabeth sa kay Maria, ngunit hindi nagdadalawang isip ang mahal na ina, ang mahal na birhen, na tumungo sa kanyang lugar upang siya'y tulungan sapagkat siya rin sa kanyang katandaan ay nagdadalang tao. Ito ang isa sa pinakamalaking hamon na binibigay ng ating Panginoong Diyos para sa ating lahat. Kung paano tayo tumugon
sa mga pangangailangan ng ating kapwa. Ang misyon na tinanggap ni Maria ay isang misyon ng pagpapakumbaba, pagmamahal sa kapwa. At siya ring dapat nating tularan. Walang pagdadalawang isip, walang halong kayabangan, knowing that she was told to become the mother of the Savior. Hindi ito pumasok sa kayabangan ng ating mahal na ina. Hindi siya naging mayabang at para ipagmamalaki sa iba na ako ang magiging ina ng Diyos. Sa halip, siya ay nagpakumbaba at naglingkod sa kanyang pinsan. Paano tayo tumugon sa mga pangangailangan ng ating kapwa? Kung si Maria ay hindi nagdalawang isip na tumulong sa kanyang pinsan na nangangailangan, tayo rin din ay inahamon ng ating Ebanghelyo. Nawa ay maging bukas tayo sa paglilingkod at palaging handang tumulong sa ating kapwa. Tayo'y tumungo dito sa dambana ng Birhen at humingi ng mga tulong ng kaniyang pagdarasal para sa atin. At sigurado tayo, hindi magdadalawang isip ang mahal na ina na tayo'y tutulungan, na tayo'y ipamagitan sa ating Panginoong Hesus, sa ating mga kahilingan, sa ating mga dasal. Ngunit ang tunay na hamon sa atin ay sa ating paglabas mula dito sa simbahan, paano rin tayo tutugon sa pangangailangan ng ating kapwa. Nawa ay tulad ni Maria, tulad ng ating mahal na ina, ay maging bukas din ang ating puso sa mga nangangailangan. Sana'y bukas din ang ating puso sa lahat ng tao upang ang pagmamahal, ang paggalinga ng Panginoong Diyos ay ating maiparating sa bawat isa.